kutsi. Kasakay sa kutsi galing sa Papanunga. Wala naman ako nung time na yun, kaya hinanap ako ng mga anak ko. Pagdating ko dito, nag-alisan na sila. Wala na akong nakausap. Halos hindi ko na nakausap. Kinakausap ko mga sana yung magdala. Ay, kami po ay nagmamadali. Maraming dahilan. Hindi nakaalis. Ang para sa akin importante na iwan na nga ito. Napabalik na. Hindi nung habang nagtatagal siya, kinakausap ko talaga siyang gaya nito. Iba-iba yung kanyang mga sagot. Si tinuro naman niya kung sino nagdalang una sa kanya sa dait. At siya daw ay ipinasok doon sa bikiri. Hindi ngayon po, naman ikakausapin ko sa harap ng kapitan man lang. Ay hindi naman pwede, sa iba-iba nga. Yun nga, hindi siya paniniwalaan yung statement niya is Nasabi pa nga niya. Malabo. Nasabi pa nga niya na. Ay. Sabi pa niya yun, hindi ko naman paniwalaan mahigit. Ganun nga siya. Hindi niyo po pina-check ito kung totoong na siya. Yung kanyang kasi hindi mapigil. Di ngayon ka, pampers na kami ng pampers. Dinala ko nga sa doktor, kay Dr. Quijada. Sabi ni doktor, in-examine yung ihi at matindi daw ang UTI. Nagbili kami ng gamot pang itong araw. Yan. Hindi naman nagbago, ganun din. O di, nagbabala kami, punta ng psychiatrist. Kaya, ngayon, nananatili siyang, ang kaya namin pakainin, labahan ang damit, ako nga naglalaban ng damit niya. Tapos yung gamot niya, hindi na kami nag-aano ng gamot, baka mapasala yung gamot. Siyempre, hindi natitip ng doktor. Okay lang po, pa-check up to yun ng doktor po. Siya nga po sana, yun lang namin din ang mahirap, kahirapan ng mga. Kaya ang ginagawa namin ngayon, maayos na yung pagtulog niya, pag-iis niya, pagkain niya, yun na lang ang aming nagagawa. Pero yung kanyang isip na, naasa na kami sa Diyos na babalik niya yung kanyang isip. Ganito po, Mother, kasi kahit na busy po yung doktora na kilala ko, pwede po, itong video na ito, isisend ko po sa kanya. And then, siya na po magbibigay ng ng reseta po na kung ano ang po pwedeng ipainom sa kanya. Ganun po. Si si Doktora Esquadra po. Yun, kasi first time ko naka-encounter na ganito eh. First time, halos po yung mga na-encounter ko, mas worse pa nga dito. Pero ito hindi ko alam kung ano ang suggestion ni Doktora. Yung mga natulungan ko po is dalaga na nakakulong, sa awa ng Diyos, okay na siya ngayon. And then basta mayroon mas worse pa sa kanya. Pero ito hindi ko alam kung, siguro mild lang ang nito. Ganun. Padamihan yung pag-iisip at yung grabe sa pag-iskila niya. Sobrang talino po, no? Matalino po siya. Pinipilit niya mag-isa na ang pangarap. Sabi niya sa akin, kaya ako si Papa, si Tatay, mahina naalagaan mo may isa pa ako. Kaya nag-alis na lang ako para makapag-aral ako. At babalik na lang daw siya ng yun, maayos na siya. Ayuda. Ba, nakangiti siya. Sarap ng ngiti niya. Nakatanggap ng ayuda. Thank you, Ma'am Rose. Ito nga po, madam yung anak ko. Ha? Sila tita po. Ano yung gusto niya dito? Itago mo muna yung konting handog namin para sa inyo. Anong nangyari po? Mula nga, nung dumating ito, madam, nagbabalak na talaga kami mag-ina. Ito. Kapatid niya rin po, kapatid. Psychiatrist. Psychiatrist po, opo. Ay, ngayon nga, yung pagkanya namin, marami din ako. Tinago na. Hindi lang siya yung tinutulungan namin kasi. At tulad nga, ipupunta kami ng Manila dito sa anak ng kapatid ko na nakakulong doon sa kulungan ng mga babae. Sa anong tawag dyan? Sa Manila, sa Mandaluyong? Mandaluyong po. Lakad nga ako ng sasakyan kay Mayor kanina. Sino pang dadali niyo doon sa Mandaluyong? Yung pong pamangkin ko bibisitahin namin, 8 taon nang nakakulong. Akala ko ito yung dadali niyo sa Mandaluyong. Hindi naman siya nananakit. Mabait nga siya mabait siya. Tandaan mo ha, pagbalik ko dito ako si Ate Ritz, magdala ako sa'yo ng vitamins pampaganda, pampalinaw ng isip yun.
Kaya obligado inumin mo yun. Ano? Yun lang muna ang tanging may itutulong ko sa iyo pagbalik ko, ha? Kabuti ng Diyos, tingnan mo yan. Para magiging normal ka, ha? Ipapagamot, pero ang Panginoon ay pinadala kayo para imbis. Hanggat kaya kitang tulungan, sa abot ng aking makakaya, ayan. Bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Namiss ko lang si tita. Makabalik na Hindi po siya nabig. para kung makabalik man at malinawan yung isip niya, di alam na niyang ituro kung paano. Ngayon di namin siya ginagasa, ano ba ganyan. Hindi. Parang Pero sa tingin niyo po, baka nagka-trauma po siya dun sa ginawa sa kanya. doon na nga po. Nagka-trauma siya doon. Salin-salin siya sa mga tao. Tapos yung inaalaala pa niyang kanyang ama nung iniwan dito na mahinang. Mahirap kasi yun na babae siya, tapos salin-salin sa kung saan siya nakarating, saan siya nakapunta. Eh, syempre, hindi natin kabisado ang mga utak ng tao. Pero sa tingin niyo po, ganun po ang nangyari sa kanya? Opo, kasi hindi naman siya talaga magiging ganun kung wala kang pinag-aaral. Oo, nangyari sa buhay niya, no? Trauma Saka yan. yung buhos na buhos yung tubig niya. At mangyayari yun. Grabe. Samantalang siya ay tinedoktora namin UTI, dapat wala na. Pero bakit hindi na wala? Kaya may isa pa kami talagang gagawin. Ika-examine talaga yung kurta niya, yung Oo. matrix niya. Kaya nag-aano-ano lang kami ng pala. Kasi unahin lang namin itong Hanggang ngayon pa din po, ganun pa din po, bumubuhos pa din yung ano niya. Hindi po niya mapigilan ang pag-ihi niya. Ah. Di mo. meron yung ganito, ito pabibilhin ko para sa kanya. Para kung halimbawa nagsisimba kami. Pag dito po sa bahay, nakaganyan lang po siya. Opo, para wag nang Grabe, ang ganda niya para magkaroon siya ng ganyang sakit. Grabe ang inabot. wala naman po yung sakit na kung paano gawa ng May lumampastangan sa kanya. Oo. Sa ginawa po sa kanya, ganun po talaga, mother, hindi niya nakayanan po. Yun ang tingin ko sa kanya ay. masyadong masabi. Oo. Kasi ang nasa isip siguro niya pati baka di siya Di siya paniniwalaan. Oo. pero alam niya, naluwa nga siya. Mm. Kahit sa akin, niyakap niya ako yan. Hindi naman natin pwedeng tanungin to sa sitwasyon na nangyari sa nakaraan niya kasi nga hindi nga stable ang pag-iisip niya. Tsaka ko na lang siya tatanungin, mother, pag okay na. Unahin ko muna po ang pagpagamot sa kanya. Kaya pasensya kayo, madam, kanina na parang nabigla ako. Ako yung nakapagsalita ng bakit, ano po kayo. Okay lang po, yun, wala pong problema po. Talaga ini-recover pa. Sayang ang ganda mo, Ning. Sayang ang talino, ang ganda. Ang ganda, ang talino. Ba't ka nagkaganyan? Oo. Siya, mother, tsaka ko na lang to siya ulit. Pag once na mga isang buwan na tayo pagpagamot nito, baka sakaling ma-recall niya sa isip niya kung ano talagang tragedya na nangyari sa kanya, kung bakit siya nagkaganon. Kasi ngayon pamali-mali po ang sinasabi. Okay ka na? Masaya ka na, nandito si Ate Ritz. Sobrang dami po nung naging parents ko na naligaw na po yata ako ng landas. Talaga? Pero hindi na, kasi sila daw nga po nagpapatotoo sila daw po yung parents ko part by part. So ayan muli nakausap natin si Jolly, no? Yung ating new scout po natin ngayon at grabe ang tindi po ng kanyang imahinasyon. Hindi ko kinaya kasi abot-abot yung sama ng loob niya at saka sobra po pala siyang matalino. And then yung tragedya na nangyari sa pagkatao niya. So abangan nyo po yung ating part 2 sa kanya. So maraming salamat po sa lahat. Shout out po Kuya Bal at Tita Kalinga Prab. Sa lahat po ng viewers, sa mga baguang subscribers, sa mga natiyan, Ma'am Dina Bueno,
kay Gis Maturan, Bams 2.0, Awing Mix Vlog, Bams 2.0, Daphne V Vlogs. Shout out kay Ma'am Sisalan Kaliwanagan. Syempre kay Ma'am Rose from abroad. Thank you so much, Ma'am. Miss Wife from Japan, Ana Salva, Milagros Indreques, at sa lahat-lahat na po kay Romilda Cabardo. At syempre kasama ko ngayon si Ma'am Helen. At sa lahat po ng mga nandyan sa ating premiere, thank you so much. At sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. God bless everyone. See you my next vlog, guys. Ang ganda ng view. Shout out sa lahat, ha? Shout out. Bye-bye. Balik po kami. May pagkain. May nalimutan kaming ano. Nalimutan namin, paborito mo. Chicken. Kain po. Kain na. Ikaw na lang kumain. Kain na po. Kain na lang. Salamat po. Nagkain naman na po kami. Kainin. Salamat po. Thank you po. Tita. Makikiin. Them